gusto ko sanang tanungin, sino ba dito yung mga dumating na may asawa? Yung mga may asawang kasama, taas po ang kamay. Okay po, pwede nang ibaba. Sino naman yung mga may asawa pero hindi nila kasama ngayong gabi? Taas po ang kamay. Meron po ba? Merong ilan. Sino po dito ang mga singles pa? Singles na may boyfriend muna. At kasama nila yung boyfriend nila o hindi nila kasama ngayon. Taas kamay. Girlfriend. Huli, huli, huli. Joke lang po. Sino po dito yung single na wala pang boyfriend or girlfriend? Taas ang kamay. Amen. Lahat po ito actually ay para sa ating lahat. Eventually, mag-aasawa din ang ating mga singles na may boyfriend at may girlfriend. Eventually, yung atin pong mga wala pang boyfriend at girlfriend ay magkakaroon din. Eventually, lahat ay kakasal. So lahat po ito, palagay ko ay pwede sa ating lahat. Besides, ang family po ang isang unit na gustong atakihin ng ating kaaway ng ating mga kaluluwa. Para tayo ay hindi makapaglingkod kay Lord ng mahusay. Para tayo ay hindi makalapit kay Lord ng mahusay. Kaya po magandang mabantayan, habang single pa lang, mapaghandaan nyo na. At kayong mga may asawa na ay ma-resolve yung mga dapat ma-resolve. Pero po hindi po tayo tapos magtanong. Magtatanong pa ako ng 2 tanong pa. Sino po dito yung first time pa lang a-attend sa gantong klaseng fellowship? Taas po na kamay. First time po? First time pa lang. Hindi po ibig sabihin ko, first time pa lang a-attend ng church ng born again Christian. First time. Praise God po. Welcome mga kapatid. Welcome kayo sa Joyful Life with Jesus Ministries. Nawa po ay marami kayong mapulot ngayong gabi sa atin pong pag-uusapan. At last na question, sabi ko po kanina meron pa akong isang question na tatanungin. Sino po dito yung mga may apo na? Pakitaas po yung kamay. Praise God, meron na rin. Talaga pong pwede sa ating lahat. Amen. Kaya ako po tinanong, mamaya madadaanan po natin sa buhay mag-asawa ang roles din ng mga in-laws. Sino pong excited ngayong gabi? Amen. Let us all pray po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po, Lord God, dahil alam po namin na nandito kami para makinig ng inyong salita. Para, Lord, lalo naming mas mahalin ang aming mga asawa. Lalo po naming mapaghandaan ang buhay may asawa, Lord God. At kami po, Panginoon, ay mas lalong makapaglingkod sa inyo. Nawa po, Lord, sa oras na ito, ako po ay itago ninyo sa inyong likuran, Lord God. At ang inyo po, Panginoon, mga salita, lamang ang aking maipahayag, Lord. Bigyan niyo po ng grace ang aking bibig. Hayaan niyo pong ito, Lord God, ay magdulot, Lord, ng conviction at pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Realizations, Panginoon. Upang kayo po, Lord, ay makapag-take ng steps, Lord God, para po sa paglapit po sa inyo at pagmamahalan sa isa't isa. Ito po ang aming samot dalangin. Kayo po ang malwalhati, Lord, sa lahat ng bahagi ng gawang ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang ating pong lesson ngayon, ang ating pong theme ngayon ay Together in Love, Stronger in Christ. Una po, gusto kong sabihin sa inyo na ito po ay ginawa hindi dahil sa aking experience o na-master ko na ang mga bagay na ito, kundi po ito ay nakasulat sa salita ni Lord. At ito po ay palagay kong mapapakinabangan ng bawat isa sa atin, kahit ano man ang estado natin sa buhay, dun sa mga binanggit natin kanina yung mga tinanong ko po. So, ang word po ni Lord ay two-edged sword. Ito po ay hindi hinanda para sa isang tao, ito ay hinanda para sa lahat. Ang nagsasalita at ang nakikinig ay parehas tinatamaan ng word ni Lord. Amen. Handa na po ba ang inyong mga puso ngayong gabi? Amen. Pangalawa po, kapag medyo nararamdaman ninyo na medyo parang papatungkol sa akin yung naririnig ko, parang ako yung gumagawa ng ganun, hindi nyo na po kinakailangan mag-amen ng malakas. Pumikit na lang kayo, tumingala, at bumulong ng Amen, Lord. At kung nare-realize naman ninyo na parang kay Mr. or kay Mrs. yun, huwag nyo pong sisikuhin, huwag kayo mag-amen ng malakas. Ang gawin nyo ay tumingala ulit, pumikit, at sabihin nyo, Amen, Lord Jesus. Amen. Amen. Huwag niyo pong kakalabitin kasi nakakahiya yun. Kapag nag-amen ka, ibig sabihin, yung wife mo o yung mister mo, ginagawa yung sinasabi. Mabibisto. Amen. Pangatlo po, ang tema natin ngayon ay irreversible. Together in love,
stronger in Christ. Kapag tayo magkasama bilang mag-asawa at nagmamahalan, mas mapaglilingkuran natin si Lord. Mas magagawa natin yung will ni Lord. At kapag stronger tayo in Christ, lalo ring nagiging maganda yung pagsasamahan natin bilang mag-asawa. Amen po ba? Dumako muna po tayo dun sa pangalawang passage, stronger in Christ. Strong in Christ. Point number 1, knowing God intimately makes us love like Jesus. Kapag kilala mo si Lord Jesus, ng totoo, mas kaya mong magmahal ng unconditionally. Amen po ba? Amen. Basahin po natin ang Matthew 7:21-24. Nako, sa mga nakakaalam po ng verses na ito, tatanungin ninyo sa akin siguro, bakit yan yung supporting verse mo sa stronger in Christ, brother? Ito po actually ang kino-consider ko sa isa sa pinaka nakakatakot na verse sa Bible. Basahin po natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ituloy po natin. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Sabi po ni Lord doon, I never knew you. Imagine po, no, kunyari, nakapaglingkod ka ng matinding-matindi kay Lord. Ang dami mo kunyaring services na ginagawa kay Lord. Pwede pala mangyari na kahit marami kang ginagawa para kay Lord, ay yung puso mo ay hindi naman pala intimate kay Lord. Amen? Actually po, ang pinaka-goal natin bilang mga Kristiyano ay to know God intimately. Yung pong intimate na ginamit dito, yung ginamit na salitang I do not know you, yun po ay ang same na salita na ginamit sa Genesis nung sinabi sa Genesis na and Adam knew Eve and they bore a child. Ibig sabihin, nakilala intimately ang pagkakilala ng asawang lalaki sa asawang babae na ang intimate na pagkakilala ng asawang babae sa asawang lalaki. Ganun pala ang gusto ni Lord na pagkakilala natin sa Kanya. Amen. Sabi ko kanina, ito ang isa sa mga scariest na verse na marinig. Parang gusto mong palaging magdumikit kay Lord at makipag-communicate kay Lord. Ang lesson po natin for the month of January and February ay prayer. Actually po, ang prayer and word of God, ito yung lalong nagkapakilala sa atin kay Lord. Amen. Lalo tayong nagiging intimate kay Lord pagka nag-spend ka ng time sa presence niya through prayer and reading of the Word. Amen? Amen. So, sa ministry natin, kahit marami tayong ginagawa, same, parallel sa ating bilang mga mag-asawa. Minsan marami tayong ginagawa, pero hindi natin na-hit yung pinaka-goal, which is intimacy with the Lord Jesus Christ and intimacy with our husband or with our wife. Amen? Sabi po sa Mark 8:36, you will lose everything pagka wala kang intimacy. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose its own soul? Ito po ay halos kaparehas o kasama ng context na yun. Pag hindi mo kilala si Lord ng totoo, kahit ano pa yung makuha mo sa mundo, yumaman ka, marami kang pera, marami kang negosyo, marami kang kaibigan, sikat ka, you will lose everything. Para rin po sa pag-aasawa. Amen? Kahit marami kang perang naihanda, magaganda yung bahay na nabili mo para sa asawa mo, marami kang negosyo, pero kung walang intimacy, ito po ay hindi magiging successful na marriage. Amen? Philippians 3 verse 8, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Lahat ng bagay daw po ay itinuturing ni Apostle Paul na kawalan kung hindi ito ay makapag-contribute sa knowledge of Jesus Christ, knowing the Lord Jesus Christ our Lord. Amen? Actually, ito po ang pinakaunang requirement para maging successful ang ating marriages. Dito na po tayo. Una, kailangan kilala mo si Jesus. May intimate relationship ka kay Jesus. As a real believer of Jesus, you should know Him intimately. How can you love unconditionally if you have not yet experienced unconditional love? Hindi ka matututong magmahal ng
hindi naghahanap ng kapalit kung hindi mo pa naranasan na mahalin ka. Si Lord Jesus po, minahal tayo at our darkest state, pinakamaruming bahagi ng buhay natin, pinili tayo ni Lord. While we were yet sinners, Christ died for us. Binigay ni Lord, in-expect ni Lord ang best para sa atin. Pag ito ay na-realize mo bilang isang Kristiyano, ano pa ang hindi mo ibibigay sa iyong asawa na binigay din sa iyo ni Lord? Amen? Ibibigay mo yung lahat. Pagkapatawad, pag-unawa, paglilingkod. Amen? Kay Jesus lang natin matatagpuan ang unconditional love. Kung hindi ka pa marunong magmahal ng unconditionally, malamang, kapatid, baka hindi mo pa totoong na-encounter si Lord Jesus. Kung hindi mo kayang magpalampas ng maliit na pagkakamali, kunyari, pagpisil lang tama sa toothpaste, yung hindi pantay na pagpisil lang tama sa toothpaste, yung pagbaba ng toilet seat pagkatapos umihi ng mga kalalakihan, o yung malinis na paghugas ng pinggan, mga simpleng bagay, kung hindi mo pa kayang palampasin yon at palampasin, patawarin, wag lang gawing big deal. Palagay ko, mga kapatid, baka nakukulangan ka pa ng staying sa presence ni Lord. Amen? Amen. Kung tanongin niyo naman ako, brother, paano kung palagi na lang ganun ang ginagawa? Paano kung palagi na lang na nagkakamali yung aking esposo kahit paulit-ulit ko lang sinasabi? Nung kami po ni Sister Yasmin ay ikinasal during the reception ceremony, meron po kaming isang ninong na nagbibigay ng payo. Ang sabi niya sa akin, alam mo, ang unang dapat mong gagawin ay gawin mo ang mga ayaw ni Mrs. Nagtinginan po kami, nagtinginan yung lahat ng mga tao. Bakit gagawin yung ayaw ni Mrs.? Tapos inulit niya, sabi niya, gawin mo yung mga ayaw gawin ni Mrs. Yun, ibig sabihin, kung ayaw pala ni Mrs. maglaba, ikaw yung maglaba. Kung nirereklamuhan ka dahil mahirap maglaba, abay, bilhan mo ng automatic na washing machine. Amen? Kung hindi pa natatapos yung hugasan at napapagod ng maaga, tulungan mo maghugas ng pinggan. Kapag ka nadidiri dahil merong mga uod, aba, ikaw magpe-prepare ng basura palagi para hindi uurin. Ikaw na rin yung magtapon ng basura. Amen? Ito naman para sa mga mister. Kung sablay yung flush ni mister o makahalat, pakitaan mo ng magandang linis. Naniniwala ako, ang taong kilala si Lord ay mahihiya at magbabago kapag pinakitaan mo ng maganda palagi. Amen? Amen. Para sa mga may asawa na hindi pa na-encounter si Jesus. Para sa mga may asawa dito na hindi kasama ang kailang mga asawa, maaaring hindi pa kilala ng inyong mister o ng inyong misis si Lord Jesus. So, hindi nyo ma-expect na unconditional ang kanilang pagmamahal. Although, pinagpala ka kapatid kung mahal na mahal ka ng iyong asawa kahit hindi pa niya kilala si Jesus. Ano po ang sabi sa 1 Peter 3, verse 1 to 2? Ito po ay applicable sa babae at sa lalaki. Yung essence. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Amen. Ando na lang. So, pwede pala nating ma-share ng ating mga hindi pa believing na esposo at esposa through our testimonies and conversations. Kahit pala hindi ka pa mag-share sa kanila. Kung minsan po, mahirap mag-share sa kapamilya. Sabi po sa Bible, a prophet is not without honor except in his own country, except in his own bayan, except in his own family. Kung minsan, pag mag-share ka sa kanila, akala nila ay pinapangaralan mo sila. Pero, pag pinakita mo pala si Lord sa iyong mga kilos, kaya mo silang dalhin kay Lord. Amen? Amen. It goes both ways. Kung wife naman ang hindi saved, kapakitaan mo kapatid ng unconditional love. Ewan ko na lang kung hindi siya sumama sa iyo sa church. Ipagluto mo kapag ayaw gumising ng maaga. Kunyari, bakasyon. Siyempre, parehas yung gustong matulog ng masarap. Unahan mo ng gising. Ipagluto mo. Kapag yung anak mo ay pasok sa school, ikaw yung mag-asikaso sa anak mo. Kapag dumating ka sa bahay, pagod ka. Oo, pagod ka. Pero, linisan mo yung bahay. Bigyan mo siya ng magandang bahay tuwing gigising siya tuwing umaga. Amen. Ilabas mo, i-date mo, maging kang patient. Ewan ko na lang kapatid, pusong bato na lang. Pusong bato na lang ang hindi madadala. Kapag ginawa mo yung lahat ng yon. Kasi si Lord ganun magmahal. Amen. Gusto ni Lord tayong mga lalaki
ay ganun ding magmahal. Huwag mong kakalimutan na bigyang panggastos ang iyong asawa. Amen? Pampaganda, pampunta sa parlor, pambili ng bag, pambili ng damit. Amen? Kasama po yun sa relationship. Amen? Ito naman po, para sa mga mag-aasawa pa lang. Ito po, hindi lang applicable para sa mga single. Kasi yung iba sa atin, may apo, merong anak. So, pwede mong i-guide yung iyong mga anak pagdating sa larangan ng pag-ibig o pakikipagrelasyon. Kapatid, ito na, para sa mga singles po to. Kung hindi pa nakakakilala kay Lord ang prospect mo, mag-isip-isip ka na. Iba, no? Iba, yung kanina, bear with them, love them, paglingkuran mo sila. Pero ngayon, kapatid, kung single ka pa, at ang ginawa mo pang prayer para masagot mo siya ay, Lord, isang simba lang po niya. Mapilit ko lang siyang magsimba, Lord, sasagutin ko siya, promise. Tapos pinilit mo lang pinilit magsimba. Talagang makakapagsimba, lalo na kapag sinabi mo na, promise, isasabihin ko sa iyo yung sagot ko pagkatapos mo pumunta sa church. O, di ba? O talagang mapapasagot mo siya. Kapatid, kung ganun ang ginawa mo, tapos hindi siya nagpapatuloy kay Lord, hindi siya nagpapatuloy kay Lord, garantisadong heartaches at headaches ang nag-aantay sa iyo. Alam mo kung bakit? Alam niyo mga kapatid, bukod sa pagtanggap kay Lord bilang Diyos sa tagapagligtas, ito ang isang pinakamatinding desisyon, pinakamahalagang desisyon sa buhay ng tao. Pag na mismong mag-decide ng tama sa impyerno, pupunta ang isang tao. Truth be told, no excuses. Ito po ang sabi sa Bible. Sinabi lang ni Pastor Joseph kanina, at in-explain niya ng mabuti, wala nang ibang makapag-mimediate sa atin between God and men, kundi si Lord Jesus. Walang excuses, walang compromises. Si Lord Jesus lang. Yun ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ng tao. Amen. Ang pangalawa po, palagay ko, opinion ko lamang to, pangalawang pinakamahalagang desisyon sa buhay ng tao ay ang pagpili ng asawa. Amen. Kasi pag pumili ka ng asawa, buong buhay kasama mo na siya. Pagka nakapili ka ng hindi mabuti, mahihirapan ka pa. Bago kayo magkaroon ng magandang buhay, maaaring dumaan ka sa maraming pagsubok. Maaaring once upon a time, napilit mo siyang pumunta sa church, pero hindi siya nagkapatuloy kay Lord, tapos magpapasakal ka. Then prepare for a heartbreak. Maaaring merong happily ever after, pero in between that, malamang na malamang maraming luha at hinagpis ang abutin mo. Imagine, mga kapatid, kunyari 25 years old ka, sinagot mo at nagpakasal kayo, hindi pa siya nakakilala kay Lord ng totoo. Pagkatapos, pinakitaan mo siya ng maraming pag-ibig, inabot siya ng 25 years bago na-save, bago nakakilala kay Lord. Ilang taon ka na nun? 50 years old. 50 years old. Tapos ang mga maaalala mo in the past ay ang mga pinaghirapan mo. Oh, si Lord kayang mag-redeem ng marriages. Kaya ni Lord baligtarin yung ating kinalalagyan. Si Lord, expert si Lord doon. Laging may pag-asa kay Lord. Pero sayang naman yung pagkakataon. Kung nakinig ka sana sa pastor mo, kung nakinig ka sa cell group member mo, na hindi kayo magkaparehas ng faith, kinakailangan totoong kilala niya si Lord. Kasi ang totoong kilala kay Lord, hindi ka gagawa ng hindi mabuti. Ang totoong kilala si Lord, magpo-provide para sa'yo. Ang totoong kilala si Lord, hindi ka sasaktan, hindi mangangaliwa. Amen? Ang totoong kilala si Lord, mamahalin ka ng higit sa kanyang sarili. Kasi si Lord, binigay yung sarili niya para sa atin, na kanyang mga anak. Amen? Dapat yung hahanapin mo, mas mahal ka or mas mahal si Lord kaysa sa kanyang sarili. Amen? Amen. 2 Corinthians 6:14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Basta makinig ka na lang, kapatid, para sa future mo to. Napakadami ng testimonies, napakadaming examples kung saan nahirapan muna sila bago ni-redeem ni Lord yung buhay nila. Bago sila nagkaroon ng pagkakataon na maging masaya. Kaya ni Lord mag-redeem. Pero kapatid, kung ikaw ay nandun na sa sitwasyon na yon, laging may pag-asa kay Lord. Kayang baguhin ni Lord kahit ang pinakamatigas na puso. Amen? Amen? Basta pakitaan mo ng pag-ibig, ng unconditional love, hihipuin ni Lord ang buhay ng iyong asawa. Amen? Kapatid, kung ikaw ay sinama ng misis mo ngayon o ng mister mo ngayon at hindi ka pa nakakilala kay Lord, hindi ko sinasadya ito na patungkulan sa iyo. Pero mahal ka ni Lord, kapatid. At gusto ni Lord na magkaroon kayo ng mabuting relationship mag-asawa. Amen? To summarize point 1, kung gusto mong maging masaya ang marriage, know Jesus and love like Jesus. After all, everything is a loss apart from
knowing our Lord Jesus. Yun ang pinaka-key. Amen? At pagkilala natin si Lord, we become strong in the Lord. Knowing God makes you stand up for your convictions. That's point number 2. Daniel 11 verse 32. Those who know their God shall be strong and do exploits. Ang exploits po ay mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na makabayani, kabayanihan, mga bagay na hindi ginagawa ng mga normal na tao. Amen. Kahit ginagawa ito ng mga normal na tao, ang exploits ay ito, yung mga bagay na hindi normal na nagagawa. Amen. Doing exploits is making a difference. Amen. It is only when we know God that we can do these things. Kapag kilala natin si Lord, kaya natin gumawa ng exploits. Kaya mo maging kakaiba sa school. Kaya mong maging kakaiba sa office kasi kaya mong mag-set ng boundary. Amen. Pag-usapan natin muna ngayon ang boundary sa workplace. Ito ay applicable, pwede sa estudyante, pwede sa mga mag-asawa, pwede sa mga singles. Sa workplace po, kung minsan, talamak ang tukso. Talamak ang paggawa ng hindi mabuti. Amen? Kung minsan nga, meron silang tinatawag ang, hindi masyado nakakatuwa, meron silang tinatawag na, ano yung work wife, work husband, ano yung tinatawag nilang ganun? Parang sinasabi lang, ito yung pinakaka-close ko pag wala ako sa bahay. Dapat bilang mga Kristiyano, dapat bilang mga nagmamahal kay Lord o bilang mga tagasunod ni Lord Jesus, wala na tayong ibang friend sa office na mas close pa kaysa sa friend natin, ay kaysa sa ating asawa. Amen? Walang mas madaming kwentuhan dun sa kaopisina natin na lagi mo nakikita kaysa dun sa asawa mo. Amen? Wala ka dapat itinatago na lakad sa iyong asawa. Amen? Walang tinatago na dinner. Minsan ginagamit, meron kaming hindi party. Hindi nyo sasabihin, pag sinabing party, hindi kayo papayagan ng asawa ninyo. Meron kaming meeting, after office meeting, meron kaming pag-uusapan. Huwag nyong gagawin yun, mga kapatid. Kasi isang tago nyo pa lang, ibig sabihin, masusundan na yun ng kasalanan. Amen? Meron kang itinatago. Amen? Hindi pwedeng magtago ng activity sa asawa. Hindi pwedeng may crush ka pang iba. Amen? Hindi pwedeng may crush ka pang iba maliban sa asawa mo. Kapag may asawa ka na, isa na lang ang hinahangaan mo, isa na lang ang pinapapugian mo, pinapagandahan mo. Amen, mga kapatid? Amen. Kung minsan sa opisina, maraming mga, anong tawag dito? Get together after ng office. Kung minsan overnight, kung minsan swimming. At alam po natin na sa mga opisina, hindi nawawala ng inuman. Talamak po yun. Talamak yun. Sila, ginagawa nila yun. Pero bilang mga Kristiyano, ang payo ko po sa atin, umpisa pa lang, mag-stand ka na. Mag-set ka na ng boundary. Ito po ay naranasan ko nung 2007. Ako po ay first time hire sa last job ko. Sabi sa akin, umiinom ka ba? Kasi mahilig sila mag-party. Ay, hindi po ako umiinom. Ganun ba? Christian kasi po ako. Sinabi ko na agad yun. Tapos, yung isang bossing na nagpapalakas sa mga tao, parang gusto niyang sabihin na, kahit ba ako ang magbigay sa'yo ng inumin, hindi kayo inom talaga. Sabi sa akin, sir, pasensya na po. Kahit po kayo magbigay, hindi talaga po ko inom. One time ko lang po ginawa yun. At pagkatapos, hanggang ngayon, walang pumipilit sa akin uminom. Wala na. Hindi talaga umiinom yan. Hindi mo mapipilit yan. One time lang. One time ka lang mag-stand. Kahit po hindi sa inom, kahit sa mga pagka-party, alam niyo, mga worldly parties. Meron naman kasi pong mga parties na pang-opisina talaga. Kunyari, celebration ng anniversary. Merong raffle doon. Kunin niyo yung raffle. Manalo kayo ng raffle. Okay po yan. Makinig kayo sa announcement. Baka may dagdag na bonus. Kainin niyo yung pagkain. Kumain kayo ng pagkain na ino-offer ng company. Wala pong problema doon. Hindi masamang uri ng party yun. Amen? Basta po kinakailangan mag-set kayo ng boundary pagdating sa mga workplaces. At kapag Kristiyano ka, kaya mong gawin to. Boundary sa mga pinapanood. Kung minsan po nagiging excuse sa mga mag-asawa na porke may asawa na sila ay pwede na silang manood ng mga sensual contents. Actually, ito po ay hindi maganda. Ito po ay nakapagpalabnaw ng pag-iibigan nyo sa isa't isa. Kasi ang nangyari po naturally ay ang hinahanap ninyo ay yung nakikita ninyo at naikukumpara ninyo yung asawa ninyo at eventually nagkakasala ka ng fornication or adultery sa iyong puso. Amen? Amen? Amen. Parang nahihirapang mag-amen. Amen. Boundary sa paggamit ng telepono. Nako. Boundary sa paggamit ng telepono. Para sa akin po, dapat wala. Amen.
Sa akin po, iniiwanan ko yung telepono sa tabi ng aking higaan, sa tabi ng higaan ng misis, kahit saan. Alam ni misis ang password, alam ni misis ang tawag doon, yung ano ninyo, yung screen, pang-unlock ng screen. Kapag wala po kayong tinatago, bakit kayo matatakot na makita ni misis yung telepono? Amen? Bilang mga Kristiyano po palagay ko, dapat linisin na natin. Binibigyan kayo ni Lord ngayong gabi ng pagkakataon. Linisin nyo na yung mga telepono ninyo. Amen? Si Lord ay lagi nagbibigay ng second chances. Kung kayo po ay nagtataguan pa ng telepono, ng access sa inyong telepono, linisin nyo na po yan. Mag-repent kayo kay Lord at sabihin nyo, honey, lover, o mahal, pwede mong buksan, pwede mong tingnan. Pero not for the sake na checkin mo naman, oh, sino to? Sino yan? Sino to? Sino yan? Hindi naman po ganun. Pag may tiwala kayo sa isa't isa, at pag mahal niyo yung isa't isa, alam niyo hindi gagawa ng hindi mabuti. Ba't mo pa pagtataguan? Siya na yung may-ari ng buhay mo. Sabi nga, di ba sa Bible, kapag nag-asawa ka, hindi na lang ikaw yung may-ari ng buhay mo, pati yung asawa mo. Amen? Amen. Boundaries sa mga kaibigan. Mag-stand ng maaga bilang isang Christian, hindi dapat laging puro kaibigan yung pinupuntahan. Pagka nag-asawa ka na, hindi na dapat puro barkada yung pinupuntahan. Amen? Pwede kang makipag-meet. Ako po sinasabihan ko, Sister Yasmin, kapag yung mga friends mo nung college gusto makipagkita sa iyo, makipagkita ka sa kanila. Kasi kinakailangan minsan po ng mga asawa natin ng socialization, pagkakataon din para makapagbahagi ng word ni Lord sa kanila. Amen? Amen, makipagkumustahan kasi naging part din sila ng buhay, wag niyong pigilan. Pero sa mga lalaki, wag naman yung papaalam kayong magpa-overnight na baka merong hindi magandang agenda yung iba ninyong mga kaklase dati. Amen? Boundary sa mga anak. Dapat meron tayong pakialam sa relationships ng ating mga anak. Habang hindi pa sila kinakasal, dapat mag-set ka ng tamang age kung kailan sila magbo-boyfriend, kung kailan sila mag-girlfriend. Okay? Amen? Dapat modest ang pananamit. Huwag mong payagan na naglalaro ng mga larong occultic. Huwag mong hayaang manood ng mga video na inciting or sexual. At hindi pagdidisiplina sa anak ay nagdudulot ng conflicts at eventually, pag-aawayan din nyo itong mag-asawa. Amen? Kapag hindi ninyo inagapan yung pagdidisiplina sa mga anak, eventually, sasakit yung ulo ninyo kapag hindi nyo sila na-train. Amen? So to summarize point 2, when you can stand on your conviction, there is order. And when there is order, you can be effective leaders and ministers. Amen? 1 Timothy 3 verse 4. Kapag may order sa bahay ninyo, mas madaling maging strong kay Lord. Mas madaling mag-serve kay Lord. Amen? Amen? One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. Ito ay bilin sa isa nating apostol na kinakailangan ang kanilang bahay ay maayos at set in order. Amen? Point number 3. Punta na po tayo dun sa Together in Love. Medyo mahaba pa po ito. Hindi naman sobrang haba, pero marami pa tayong pag-uusapan. Kapit lang po kayo, mga kapatid. Point number 3. Together in love. Pag sinabing together, dapat magkaagapay. Amos 3:3. How can two walk together unless they are agreed? Kapag hindi kayo magka-agree, hindi kayo pwedeng maging magkaagapay. Walking is taking one step at a time. Kahit na minsan, every step, nakikita natin yung husband natin o wife natin nagbabago, maaaring sabihin mo, dati nung nililigawan pa niya ako, hindi naman siya ganun kadaldal. O di kaya dati, hindi naman siya ganun kakuripot. Ngayon, ang kuripot na niya. Dati, hindi siya sumisigaw. Ngayon, sumisigaw siya. So every step ng buhay natin, nakikilala natin yung ating mga asawa. Lumalabas yung totoong asawa mo. At normal yun kasi, siyempre pag nanliligaw, best foot forward. Papakita niya sa iyo yung maganda. Pero kapag ikaw ay nakasal na, maglalabasan na yung tunay na ugali. At kapag wala si Jesus sa inyo, hindi kayo properly grounded kay Lord Jesus, magkakaroon kayo ng burnout dahil sa palaging pag-aaway-away. Sabi po ng lola ko, it is birth. Iniraraos. Sabi sa akin ni Mrs., wag mong banggitin yung salitang yun. Baka merong masama connotation. Pero ang ibig sabihin ng lola ko doon, it is birth. Birthed. Ibig sabihin, inaanak. Ang ating pag-aasawa ay unti-unti, every day of our lives, pinipili mo yung asawa mo. Kahit na anong weaknesses, pinipili mo yung asawa mo. Amen? And you resolve things together. Amen? Nag-grow kayo habang nare-resolve yung mga problema. Pag hindi kayo nag-resolve ng problema, tinakpan nyo lang sa ilalim ng carpet o nilagay nyo sa ilalim ng kama, hindi kayo nag-grow sa area na yon. Next time around, na bumalik yung ganong klaseng pagsubok, mas matindi yung away ninyo. Kasi
ang sugat na tinakpan, ang sugat na hindi gumaling ay nabubulok. Pag nabulok siya, magkakaroon ng gangrene, kinakailangan mong putulin. So, kinakailangan gamutin. Ibalik dun sa bare na laman, linisin. Amen? Alamin kung anong makapaglinis at walang iba dun ay ang word ni Lord. Amen? Dahil as Christian couples, expected tayo na mag-grow from glory to glory. Amen? Ibig sabihin po, yung mga dati nating pinag-aawayan, dapat dumating yung time na kaya mong tawanan. Pag nag-manifest sa asawa mo yung isang problema na dati nyo nang pinag-awayan, kaya mo nang palagpasin. Kaya mong pumikit, tumingala at sabihin, thank you Lord. Amen? Hindi mo na kinakailangan na magalit. Hindi mo kinakailangan na i-call out. Oh, ba't mo ginawa ulit to? Di ba pinag-usapan na natin to? Sabi po sa Proverbs, it is glory for a man to overlook mistakes. Mas merong kalwalhatian, mas merong honor ang isang taong kayang magpalampas ng pagkakamali. Pag may sinabing di maganda, applicable sa lalaki at babae po to. Pag may sinabing hindi maganda si Mr. o si Mrs., kaya mong ngumiti at magpasalamat kay Lord. Hindi mo na kailangang iparamdam sa kanya na righteous ka. Oh, God bless you, God bless you. Hindi na kailangan ng ganun. Tumahimik ka na lang at ngumiti. Kumanta ka kay Lord. Huwag yung kantang nakakaasar, mga kapatid. Ha? Kantahan mo si Lord at papurihan mo si Lord. Amen. Amen. Tulungan doesn't always mean parehas kayo ng ginagawa. Tulungan means supplementary. Kung siya yung mainit ang ulo, ikaw yung magbigay. Kung ikaw yung mainit ang ulo, dapat magbigay yung Mrs. o si Mr. Dapat, wag na kayong mag-init ng ulo. Amen? Kung ako yung magkukusot, ikaw yung magbanlaw. Kung ikaw yung kikita, ako yung magwawaldas. Joke lang po. Ikaw yung tutulong sa pagbabudget. Kung ako ang papalo, ikaw hahawak ng puwet para hindi tamaan sa ibang bahagi yung bata. Amen? Amen. Tulungan po, complementary. Point number 4. Together in love means in agreement. Matthew 18 verse 20. Where 2 or 3 are gathered together in Jesus, He is there in the midst of them. Ibig sabihin po, napakalaking privilege ng binigay ni Lord sa mag-asawa. Di ba tayo kapag nag-pray tayo, gusto natin minsan ng prayer partner. Tapos yung naghahanap tayo ng prayer partner na kaparehas natin ng faith. Pag may asawa ka pala, isang prayer nyo lang na magka-agree kayo, andun kagad si Lord Jesus. Yung prayer ninyo, mapapakinggan kagad ni Lord, lalo na kung malinis yung puso ninyo. Amen? Amen? Lalo na kung walang unforgiveness. Sabi sa Matthew 16 verse 15, forgive men their trespasses and your heavenly Father will forgive you. Mark 11:25, forgive and be heard by God. Hindi maririnig ni Lord ang prayer mo pag hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka pwedeng mag-money cometh tapos magkagalit kayo ng asawa mo. Kahit maka 2,000 ka pang money cometh, kapatid, palagay ko, walang darating kahit 5. Amen? Amen? Kinakailangan, patawarin mo si Mr., patawarin mo si Mrs., magmahalan kayo ng totoo. Only then can God hear you. Nung nakaraan po ako, mga kapatid, naalala ninyo nung nakaraan na nag-message din po ako na daanan din yung tungkol sa pag-aasawa. Minsan, pag magkagalit kami ni Mrs., na hindi po madalas nangyayari, joke lang. Lahat mo lang tao ay nagkakaroon din ng conflicts. Kung minsan po, ang hirap-hirap mag-pray. Di ba, napakahirap mag-pray kung minsan pagkagalit mo yung misis mo. Kasi anong karapatan mong lumapit kay Lord? Hindi ka nga narinig ni Lord. Unless ang prayer mo ay, Lord, gusto ko pong magkaayos kami. At kapag yung misis mo ganun din yung prayer, sigurado magdidikit ulit kayong parang magnet. Amen? Amen. Amen. Hindi ka rin pwedeng mag-money cometh kung hindi naman kayo nagkasundo ni Mr. sa pagtitithes. Kinakailangan nyo, kapatid, na mag-tithes kung gusto nyo ng biyaya ni Lord sa buhay ninyo. Amen? Pinag-uusapan po to bago pa ikasal. So, pupunta po tayo doon mamaya. Relax lang po kayo dyan at mag-enjoy. Sino po sa inyo ang hindi naiinip? Amen? Hindi pa kayo naiinip. No? May mga pagkain po mamaya para sa mga nagpa-register. Pero po sa ngayon, ma-entertain muna kayo sa word ni Lord. Habang kayo na-entertain, mag-reflect, Lord, ano bang gusto nyong part ng buhay ko ang dapat kong baguhin para mas maging masaya ang aking asawa sa akin. Amen? Amen? Tumingin nga muna po kayo sa inyong katabi, inyong asawa. Sabihin nyo, ano ba ang pwede kong gawin para mas magi akong better husband or better wife sa'yo? Yun, mga kapatid, isulat ninyo, tapos mamayang gabi, ipakita nyo sa isa't isa. Sigurado mahaba yung page. Hindi pa pwedeng ngayon lang sabihin. Amen. 1 Timothy 3:10-12, pag magulo ang bahay, hindi mo kayang maging effective na minister.
Amen. To summarize point 3 and point 4, a cord of 3 strands cannot be broken easily. Amen. Kapag kayong dalawa ay magkakonect at nakakonect pa kayo kay Lord, walang pwedeng maghiwalay sa inyo. Hindi magiging uso sa Pilipinas ang divorce kapag ginagawa ito ng mga tao. Amen. Amen. Ito po yung laging binabanggit ni Lord, ni Pastor sa kasal kapag siya po ay nagkakasal. Merong 3 kandila, malaking kandila, 2 maliit na kandila. Nire-represent ng 2 maliit na kandila yung mag-asawa. Nire-represent ng malaking kandila si Lord. Pag namatay yung ilaw ng isa, nawala ng pag-ibig ng lamig, ang nag-iilaw sa kanya yung husband. Pag yung husband naman ang nawala ng ilaw, ng lamig, ang nag-iilaw sa kanya ay yung kanyang asawang babae. Pag namatay yung dalawa, pinagpala kayo kapag meron kayong Lord Jesus sa inyong mga puso. Pwede kayo lumapit sa inyong mga cell group members, magpa-advise, cell group leaders at sa inyong pastor. Ano po bang sinasabi ni Lord? Lord, ipaalala niyo po sa akin yung sinasabi niyo sa word ninyo. Ano po ba ang dapat naming gawin pagka ganito ang nangyari sa buhay namin? At word ni Lord ang magkapayo sa inyo. Si Lord yung magbubuklod sa inyong muli. Amen? Kapag may disagreement, ano ba ang sinasabi sa Bible? Tumakbo tayo kay Lord kapag merong difficulty. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ito na po tayo, nasa heart of the message na palalim ng palalim. Pero hindi naman po masyadong matagal. I have listed 10 common areas of conflicts between a husband and a wife. Ito yung palaging pinagtatalunan ng asawang lalaki at asawang babae. 10 lang po yung nailista ko. Palagay ko marami pa kayong pwedeng mailista na kung meron po kayong idea at gusto nyong itanong, pwede nyong isulat dun sa mga papel na ibinigay po sa inyo at mamaya po kapag nag-minister si Pastor Ramon at si Pastora Cora, pwede nyo pong iabot. Wala pong makakaalam nung tanong. Huwag po kayong magsilipan ng sulat kasi baka tanong yun para sa asawa o tanong para sa kabila. Ibibigay po ito at kukolektahin ng ating mga ushers at hindi malalaman na kayo yung nagtanong. Amen? Ang una po na dapat pag-usapan bago ikasal, kahit kapag ka may asawa na, para mas maging maganda ang inyong pagsasama. Pasintabi po sa mga ilang mga kabataan ay ang sexual history and boundaries. Actually po ito po ay kinakailangan din ng mga kabataan. 1 Thessalonians 4:3-4. Akala niyo po walang backup ng word ni Lord yan. Pero meron. For this is the will of God. Will ni Lord, even your sanctification. Gusto ni Lord na malinis ka, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess your vessel in sanctification and honor. Truth be told muna po tayo ngayon, pero may bawi ako sa inyo mamaya mga kapatid. Amen? Siyempre gusto ni Lord at gusto ng isa't isa ay perfect tayo para sa isa't isa. Pero there are times na ang mga tao ay nagkakamali, may asawa na o walang may asawa. Kuminsan people commit mistakes. And the most important thing is to come out clean. Unahin muna po natin yung mga singles. Ayaw mo kapatid na magsiselos ka pagdating ng panahon na mag-asawa na kayo, na meron pala siyang karelasyon, nakakilala ninyo in the past na hindi niya sa iyo sinabi. Ayaw mo mangyari yun kasi magsiselos ka ng magsiselos. So maganda, bago kayo ikasal, alamin mo na lahat. Kaya po, ganyan na lang ang payo ng ating mga pastor. Huwag kayong ligaw ng ligaw, huwag kayong sagot ng sagot. Amen? Amen? Ulitin ko, huwag kayong ligaw ng ligaw, huwag kayong sagot ng sagot. Amen? Makakaiwas kayo sa tukso, makakaiwas kayo sa kasalanan. Amen? Makakaiwas sa tukso ng adultery kapag sa una pa lang ay naging tapat ka na sa iyong mapapangasawa. There is no need to get into details. Kung minsan nakakahiya yung mga detalye, don't have to get into the details. Maging honest ka lang sa naging relationship mo, nagkarelasyon yung bagay na yun, at i-confess mo kay Lord at i-confess mo dun sa iyong mapapangasawa. Amen? At pangalawa, hindi dapat ginagawa ng magnobyo o magnobya ang gift ni Lord sa mag-asawa, which is the intimacy. Amen? Ito po ay binigay ni Lord para sa mag-asawa. At ito ay pinoprotektahan ng kasal. Ang pagkakaroon po ng intimacy ay parang binibigay mo ang iyong buong pagkatao doon sa iyong kapartner. Ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan, ang iyong isip at puso, pati ang iyong past. At dumarating ang pagkakataon na dahil mga bata pa, ay ang puso, sabi ng Jeremiah, ang puso ay mapanlin lang sa lahat. Magbabago at magbabago ang hinahanap mo, lalo na pag hindi pa kayo kinakasal. Kung minsan,
Habang mong binabigay yung sarili mo sa iyong nobyo ay nababa ang value niya sa iyo. This is true. I am sorry to tell, this is true. Bumababa ang halaga niya sa iyong mga mata. Habang dumadami ang iyong ex, mas bumababa ang chance mong makilala si Mr. or Miss Right. Bakit? Kasi si Mr. at si Miss Right, inalagaan yung sarili nila ng matagal na panahon. Ang ini-expect nila ay magkaroon ng another Mr. or Miss Right na kapartner. So, haba mong binibigay yung sarili mo sa ibang tao, bumababa ang tsansa mo na makilala ang taong inilaan sana para sa iyo ni Lord. Ang marriage ay protection. Kapag nangaliwa ka, may kakasuhan ka. Ay, makakasuhan ka. Madaming curses na kaakibat kapag ang isang tao ay nagtalusira sa isang covenant. Pero, mga kapatid, God is not here to condemn you. I am not here to condemn you. The Lord gives second chances. Kahit ano pa yung nagawa mo in the past, kahit nagkasala ka, palagay mo napakarumi ng iyong ginawa o nakakahiya, kaya ni Lord linisin yung sheet mo. Kaya niyang gawing malinis na malinis. Puting-puti ulit ang iyong page na para bang hindi ka nagkasala. Yung banal na dugo ni Lord, kayang linisin yung iyong mga nakaraan. Kahit yung konsyensya, kahit yung alaala ng hindi magandang bagay, kayang-kayang burahin ni Lord. Amen? Amen? Sino po sa inyo nakarinig ng dalawang artista na merong hindi magandang nakaraan, eventually nagsilang parehas na Kristiyano? Nakakaiyak yung testimony. Ako po, hindi ko pinanood yun, wala akong pinapanood na ganun. Pero alam ko dahil nababalita. Pero eventually parehas sila nakakilala kay Lord. Niredeem sila ni Lord. At kaya nilang mag-testimony. Kaya nilang tawagin yung sarili nila na Kristiyano at nilinisan ng Panginoon. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Yun yung isang pinanghawakan ng isang tao doon. Amen? Ganun po si Lord, mga kapatid. Kaya ni Lord baguhin, kaya nila baliktarin ang iyong kinalalagyan ngayon at dalhin ka sa mas mabuting kalalagayan. Amen? Amen. Para naman po sa married people, kung meron kang hindi pa nakukumpisal, mag-pray ka kay Lord. At siguruduhin mo sa puso mo na totoong closed book na yun. Dapat sarado na. Ito ay para dun sa before marriage. Pero kung kayo ay kasal na at may nagawa kang hindi mabuti, dapat aminin mo ito sa iyong asawa. Amen? Pero, para naman dun sa inaminan na, sinabi na sa'yo, humingi ng tawad, nagsisi sa Panginoon, nagsisi sa'yo, huwag mo nang ibalik yung mga nakaraan. Huwag mo nang isumbat sa Kanya yung mga nakaraan. Amen? Kapag ka nag-aaway kayo, huwag mong ipaalala sa Kanya yung mga ginawa niya. At ito namang isang may ginawa, huwag mo siyang compare doon sa mga exes mo pag nag-aaway kayo. Hindi maganda yon. Amen? Ito po ay masamang, ito ay nagdudulot ng paghiwalay, nagdudulot ng pag-aawayan sa mag-asawa. Amen? This is the reason why in JLJM, ayaw ni pastor ng maagang pag-girlfriend o pag-boyfriend. Most likely, kapag maaga, hindi ka pa mature, magbabago pa ang priorities mo. Kapag maaga, hindi ka pa handa ang magpakasal. Kapag ipinilit mo, mahirap mag-recover along the way. Ang pagtuunan natin ngayon ay kung paano mapanatili ng sacred ang ating mga sarili as singles and as married couple. Amen po? Amen. Going to number 2 topic na madalas pinag-aawayan ng mag-asawa ay ang finances. Basahin po natin ang Matthew 6 verse 24. 10 lang naman po to pero magdadwell ako sa 5 lang. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Did you know, makikita kung gaano kahalaga ang pananalapi? Kasi si Lord mismo, binigyan tayo ng warning na baka maipagpalit niyo ako dito sa pananalapi. So napakahalaga ng pananalapi. Actually, sabi ni Solomon, money answers everything. Maaring in this world, maaring masagot nga ng perang everything, pero spiritually hindi po. Pero money is important. This is one of the most common cause of conflict in marriage. Pag ang isang kabataan po ay nakapag-asawa ng hindi pa handa, nare-realize nila na hindi pala kayang pakainin ng I love you ang kanilang mga esposo. Hindi pala kayang isatisfy ng sweet nothings ang sikmura na kumakalam. Sikmura ng baby, sikmura ng asawa, at eventually magsisisihan. Pag nagkaroon ng sisihan, magsusumbatan. Pagka nagkaroon ng sumbatan, yung pag-ibig nyo sa isa't isa ay unti-unting lumalamig. Amen? Dahil sa maaga o hindi handang pag-aasawa. There is luck when you are married unprepared. Saka lang natin na-realize yun kapag
humiwalay na tayo sa ating mga magulang. Lalabas at lalabas ang lumang pagkatao kapag dumaan tayo sa squeezing, lalo na kapag hindi tayo grounded kay Lord. Amen? Yun. Kapag nakapagbitaw ng salita ang ating mga esposo, gusto nating gumanti kung minsan, gusto nating mag-comeback, makapagbigay ng pambawi para yung ating nararamdaman na inis ay matanggal. Pero eventually, nagiging cycle ito, nagkakaroon ng asaran. Amen? Amen. Meron po akong konting payo tungkol sa paghawak ng finances. Umpisa pa lang ng relationship, dapat nga bago ikasal, pinag-aagrihan ng tithing, number 1. Kung gusto ninyong maging masagana ang buhay at hindi naghihikahos, subukan nyo mga kapatid ang mag-tithes. Ito po ay subok na sa Joyful Life with Jesus Ministries. Kung kinakailangan kayo ng maraming testimonies, makipag-usap po kayo ng hiwalay pagkatapos ng service at sasabihin sa inyo ng mga kapatiran ang napakaraming testimonies tungkol sa katotohanan ng pag-ibigay ng tithes and offerings. Ito ay pag-honor kay Lord. Amen. Amen. Pangalawa, dapat po merong sistemang ating budgeting. Ilista natin ang regular na mga pinagkakagastusan kada buwan-buwan. Konting lecture lang po to. Una, ang ating mga rents. Kung nag-rent po kayo, electricity, amortization, internet, water, gas, gasol, internet, tuition fee, school bus, baon, grocery. Ang dami pala po, no? Dami. Mga kabataan, bago kayo magpakasal, ilista nyo muna to. Ilista ninyo, magtanong kayo sa mga magulang, magkano po ba to? Magkano? So, sa mga kabataan, ma-realize ninyo, ganito pala dapat yung kinikita ko para makasupport ako ng isang family. Ngayon, kung kayo po ay mag-asawa, pwede nyo rin itong makita, ito pala yung kinakailangan ko. Magkano nga ba ang kinikita namin ni Mister? Ito, itatapat ko dito. So, ngayon po, pwede kayo mag-minimize or mag-maximize dun sa mas kinakailangan o dun sa hindi mas kinakailangan. Mapagkakasya ninyo. Pero, magtira kayo para sa dalawang bagay. Una, magtira kayo para sa emergency, ipon-ipunin ninyo yun para kapag may dumating na biglang pangangailangan, hindi kayo magugulat. Pangalawa, maglaan kayo para sa inyong mag-asawa ng leisure time. Budget para sa leisure time. Hindi kinakailangan palagi na laging puro trabaho, laging puro kayo. Dapat magkasama kayo sa enjoyment, magkasama kayo sa kalungkutan. Pero si Lord tatanggalin ang kalungkutan sa ating buhay. Dapat magkasama kayo. Kayo po ni Sister Yasmin ay partner sa paghanap ng mga bagong pagkain. Kapag meron kaming mga bagong gustong tikman, puntahan natin to. Puntahan natin to, mag-enjoy tayo dito. Minsan kasama si Jeremiah, minsan po hindi kasama. Pero ini-enjoy po namin yung mga ganong pagkakataon. At kapag nailista ninyo, kaya nyong magtingin, nag-overspend tayo dito. Last month pala, sobra tayo dito. So, medyo i-regulate natin ng konti yung paggamit ng portion na ito. So, ito po yung napakaganda. Hindi siya sa pagtitipid. Ito po ay practicality at pagiging good stewards. Amen? For singles, kung ayaw kang kausapin ng magiging fiancé mo tungkol sa pananalapi, ibig sabihin, hindi niya nakikita ang forever sa'yo. Wala ka pala sa forever niya. Makikita mo din kung totoo niya mahal, kung may pangarap siya para sa'yo at may steps siyang tinitake para paghandaan ang inyong future. Amen? Kung mahal ka, paghahandaan ka. Kung mahal ka, paglalaanan ka. Amen? Mamaya, pagkatapos ng service, lapitan nyo na yung mga boyfriend ninyo. Ano bang take mo dito sa subject na to? Ano bang mangyayari sa atin pagdating ng panahon? Amen? Pero, hindi naman laging handang-handa kapag ka ikaw ay nagpapakasal. Hindi laging basihan ng finances. Kung minsan, mahal na mahal niya si Lord, mahal na mahal ka niya, pero ongoing pa yung hinahanda ni Lord na malaking boost ibibigay sa iyo. Wag mo namang gawing basihan yung hindi ka pa handa, hindi tayo ikakasal. Hindi, wag namang ganoon. Kapag mahal ka ng isang tao, meron siyang ginagawang steps, maaaring at this time hindi pa nagbubunga, pero eventually, kapag nagstay ka sa kanya through thick and thin, ito nga yung sinasabi nilang, you are with Him on the downs and you are with Him dun sa mga matataas na kondisyon ng inyong buhay. Ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay wife material. Ikaw ay husband material. Amen? Amen? Ang mahalaga, mahal niya si Lord at mahal ka. May intention at may guts to take radical steps para ma-advance o ma-level up ang inyong buhay. Amen? Ito na po. Marami ding masaya dito sa topic na to. Pangatlo ay family and in-laws. Sorry po, nakailang oras na ba ako? Malapit na po tayo. Genesis 2 verse 24, therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife and they shall become one flesh. Kaya kapag kinasal ang isang lalaki at isang babae, humihiwalay sila sa kanilang mga magulang at sila ay nagsama. I believe hindi po ito physical lang. Amen?
ito po ay loyalty din. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan na kaagad-agad umalis ka kaagad sa bahay ng iyong mga magulang. Amen? Kung minsan, ito ay a change of loyalty. Mga kapatid, take note, meron pong mga mababait na mga anak na by choice talagang hindi umalis sa kanilang mga magulang para paglingkuran. Magkaiba po yun sa sila yung sinusuportahan. Merong mga taong napakababait at naniniwala ako si Lord ay may regalo sa mga taong ito. Dumarating yung panganahon, akala nila ubos na yung buhay nila. Meron po akong kilalang ganyan, akala nila tapos na yung buhay nila. Wala na, naging tagapaglingkod na lang ako sa pamilya. Pero eventually, binigyan ni Lord ng magandang pamilya. At yung pagbabago ay shoot from earth to heaven yung pagkakaiba. Kaya ni Lord, balik na rin yung buhay mo, kaya kang rewardan ni Lord. Bakit? Sabi kasi sa Ephesians 1:3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Kapag ginalang mo ang iyong mga magulang, bibigyan ka, Lord, ng mahabang buhay. At hindi lang mahabang buhay, bibigyan ka ni Lord ng wellness dun sa mahaba mong buhay. Pag sinabing wellness, meron kang lupa, meron kang sakyan, meron kang trabaho maganda, wala kang sakit. Na-enjoy mo yung buhay mo pag pinaglingkuran mo ang iyong mga magulang. Naalala ko po si Pastor Ramon ay last year ay medyo nalagay sa hindi masyado magandang kalalagayan physically pero pinagaling siya ni Lord. At dumating po sa time na kami po ang mga kapatid ay nagke-pray. At ang inimpress po sa akin ni Lord ay si Pastor Ramon ay nag-honor sa kanyang mga magulang. So ako po ay nakampante. Sabi ni Lola Mila, ako po ay makilola, makilolo, nung pong buhay pa sila. Tumatabi talaga ako sa kanila at nagpapakwento ng mahabang mahaba. Kahit pa ulit-ulit pinapakinggan ko po yun kasi nag-enjoy ako sa kanilang kakwentuhan. Sabi ni Lola Mila, alam mo yung papa mo, kukunin niya yung sahod niya, ibibigay niya sa akin, tapos hihingi lang siya ng baon araw-araw at pamasahe. Ibig sabihin, lahat ng sahod niya magmula nung binata siya hanggang dun sa point na sila ay kinasal, ay ibinigay niya kay Lola Mila at kay Lolo Erning. Kaya nakasurvive yung family Agustin nung mga panahon na yon. Pero pagdating nung kasal nila at kinasal na sila ni Pastora, tapos na. Kasi meron ng bagong pamilya si Pastor Ramon. At hindi naman ni Lord pinabayaan ang pamilya ng mga Agustin. Nag-raise up siya ng maraming mga taong pinagpalang sobra. Amen? Para matustusan yung mga buhay ng kailang mga magulang. Paunti-unti hanggang sa nakaahon lahat. Amen? Amen. Pero, para sa mga anak, ito muna po. Ano ba ang dahilan bakit kinakailangan humiwalay? Para sa growth ng relationship. Kung minsan, pag nag-aaway kayo at nakatira kayo dun sa in-laws mo, lagi mong pinipigilan yung relationship mo. Ang nangyayari, hindi maganda yung pagkakaresolve sa issue, imbalance, hindi narinig yung problema ng isa. So pag paulit-ulit na ganun, ang mangyayari, sasama ng loob yung nakikitira. Pag sumama yung loob niya, eventually mag-blow up yun at mag-aaway kayo dahil hindi nyo na-resolve ng tama yung issue. Hindi naging healthy yung relationship ninyo. Amen? At isa po, sa isang tahanan, hindi pa pwedeng dalawa ang hari, hindi pa pwedeng dalawa ang reyna. Swerte ninyo, hindi swerte, pinagpala kayo kapag Kristiyano ang inyong mga parents-in-laws. Paano kung hindi puspos? Nangyayari pa rin kahit hindi puspos. Kahit hindi Kristiyano, kung minsan nag-exert ng will sa inyong mga daughters-in-law, sons-in-law, at kung minsan nagkakaroon ng paligsahan at pikunan. Amen? Pero hindi sa iyo kapatid sinasabi na umalis ka kaagad ngayon sa iyong bahay ng in-laws. There's a reason you are there. Minsan, sobrang bait ng parents nyo. Gusto kayong kasama, minsan para sa inyo, para makaipon kayo ng mabuti. Pero kahit na anong reason, do not forget to be a blessing at maglingkod sa inyong mga parents-in-laws at parents. Lalo na kung kayo ay nakikitira sa inyong mga parents. Ngayon po, punta tayo sa pananalapi at in-laws. Una tayong mga asawang lalaki ang responsable dapat sa kabuhayan ng ating mga asawa at ng mga anak natin. Pero darating yung time, mag-aasawa yung mga anak natin at magiging na tayong mga lolo at lola. Magkakaroon tayo ng son-in-law at daughters-in-law. At ang responsibility ng pag-provide ay lilipat na sa kanila. So hindi mo na responsibilidad na pakainin pa yung pamilya ng iyong anak dahil tinuturuan mo yung anak mo na tumayo sa kanyang sariling
mga paa. In the same way, yung anak mo, ang responsibility niya, ay main responsibility niya ay lumilipat na dun sa kanyang family. Yun ang kinakailangan niyang tustusan. At ikaw, nananatili ang iyong responsibility sa iyong asawa hanggang kayo ay buhay pa. Hanggang kayo ay mag-retire. So mga kapatid, ang payo ko sa mga kabataan at sa mga bagong asawa, paghandaan ninyo hanggang pag-retire. Hindi lang ang pag-aaral ng inyong mga anak o pagpapalaki sa inyong mga anak. Amen? Ayaw natin na gawing insurance ang ating mga anak pagtanda bilang isang matinong in-law. Ang gusto natin ay makalipad, maka-establish ng mabuting buhay. Ang ating mga anak to let them enjoy the fruit of their labor as well. Ito pala ang dahilan kung bakit kinakailangan nating turuan ang ating mga anak habang sila ay nasa ating poder. Amen? Sino po ang kaya mag-amen dyan? Amen. Praise God. Pero, mga anak, dito naman tayo sa mga anak, kung nakikinabang ka naman sa pinaghirapan ng iyong mga magulang, kagaya ng sinabi ni Pastor Joseph kanina, ang puhunan ay ang pangalan ng iyong parents o puhunan ay pangalan ng inyong parents-in-law. Kaya ka nagsasucceed sa negosyo dahil ipinamana sa iyo yung negosyo. Yung tirahan, kaya ka nakatira sa tirahan mo ngayon, pinamana sa iyo, binigyan ka ng boost, binigyan ka ng head start. Yung puhunan, binigyan ka ng puhunan, sharean mo naman sila ng biyaya. Amen? Kung minsan may mga pangangailangan na kinakailangan natin magbigay ng malakihan sa ating mga magulang, ang tama pong approach dito ay paghatian ng mga magkakapatid para hindi magkaroon ng tampuhan. At kapag nag-share doon sa kabilang side of the family, hindi mo dapat i-leave out yung kabilang side of the family. Amen? Pantayan po yun. Kasi eventually, magkakaroon ng tampuhan. Laging sa'yo nakikinabang, laging sa'yo nakikinabang. Mag-aaway na mag-aaway yung mag-asawa. Kinakailangan, pag tumutulong sa kabila, tumutulong din sa kabila. Amen? Kung magbibigay naman ng regular na tulong sa mga in-laws, ang palagay ko po, ito ay mas mahusay na papag-usapan bago ikasal. Dahil ang pag-aasawa ay pagtatayo ng panibagong institution. Amen? Hindi po ito pinipiga, lalo na kung may nararanasan pa na kakulangan sa inyong pamilya. Amen? Okay po ba yun? Sound po ba yun? Amen. Tungkol sa loyalty, Pastor, malapit na po tayo. Okay, mag-alala. Dapat ang loyalty ng esposo ay nasa kanya ng esposa. Huwag mo nang sisiraan yung asawa mo dun sa mga magulang mo. Huwag mo nang sasabihin na siya po malakas humilik. Ito po ay ang kuripot, hindi ako binibigay ng ganito. In the same way, huwag mo rin sisiraan yung kahinaan ng mga parents mo dun sa iyong anak, ay dun sa iyong asawa. Huwag mong sasabihin na ganito kami pinalaki, ganito kami, ganito sila. Kapag nagkaroon ng alitan, maahalongkat yun at maisasama sa usapan at masasaktan kayo ng mabuti. Mahirap mag-reconcile pag umabot kayo sa ganun. Ang isa pong huwag niyo pang gagawin, pag nag-away kayo na mister, yung asawang babae, huwag kayong uuwi sa bahay ng inyong in-law, ay ng inyong mga magulang. Bakit? Ano sasabihin ni mister? Salamat, Lord. Thank you, Lord. Oh, gaano kabilis kayong susunduin doon, palagay ninyo? E di nagkaroon ng pahinga yung mga mister. Baka hindi kayo masundo doon sa bahay. Kasi kung galit na yung in-laws sa inyo, tapos galit pa siya, paano magkakaroon ng lakas ng loob yung lalaki, lalo na kung pagod siya kapag kasama ka? Amen? Ito po ay same sa asawang lalaki. Hindi ka rin pwedeng sumbong ng sumbong sa iyong mga magulang kapag nagkakaroon ng problema sa inyong pamilya. Amen? Amen? Pwedeng humingi ng payo. Kasi hindi po natin binabaliwala ang mga napagdaanan ng ating mga magulang. Sabi nga po sa isang passage sa Bible, ang mga naghuhubad ng sandata, huwag magmalaki sa mga taong isinusuot na yung espada. Sino pong nakakaunawa sa inyo nung proverb na yun? Ibig sabihin, yung mga sundalo na magtatanggal pala ng espada, lalabang kami, matatapang kami, huwag mong pagmalakihan yung mga tao na isasuot na pabalik. Ibig sabihin nun, yung mga taong isusuot na pabalik, nanalo na sila. Hindi sila namatay. Naka-experience na sila makipaglaban. Na-experience na nila yung buhay. Ikaw makikipaglaban ka lang, yabang-yabang mo. Sabi mo, ready ako, malakas ako, matalino ako. Pero yung mga magulang natin, dumaan na. So mayroon pong matinding wisdom kapag nakikinig tayo sa ating mga magulang. Amen? Pero, not to the point na maaapektuhan yung decision making, lalo na pagdating sa direksyon ng buhay. Amen? Amen. Ito po ay para sa mga in-laws. Maliit na bagay lang. Ang tamang pag-iisip po ng mga biyenan ay dapat walisin ang sariling bakod. Kapag nag-awa yung anak mo at ang iyong, ano po ba ang tawag doon, balae? Manugang, huwag mong kampihan yung anak mo. Kasi ang dapat mong kinokorek yung anak mo.
Dahil ikaw yung nagpalaki doon sa anak mo. Hindi mo naman pinalaki yung kabila. Huwag mo sabihin, hindi, mabait yung anak ko. Salbahe ka. Mabait yung anak ko. Salbahe ka. Paano kapag ganun din yung ginawa nung kabilang side? Eh di mag-aaway kayo. Pero, anong saya siguro kung nag-away yung mag-asawa, tapos yung magkabilang side, ang sasabihin dito, mali ka kasi anak, dapat ganito yung ginawa mo. Dapat ganito yung ginawa mo. Tapos yung kabila, ganun din ang ginawa. Matitinong mga kaisipan, amen, madaling magkakasundo ang mga mag-aasawang nag-aaway. Amen. Yun po ay payo para sa ating mga magiging lolo and lola in the future. Amen. Number 4, malapit na po tayo matapos, roles and leadership. Bibilisan ko na po. Ang main role ng mga husbands ay mag-provide. Spiritual covering, protection, basic needs. Ideally, ang mga lalaki ay nagtatrabaho at nagtataguyod ng pamilya. Minsan, dahil sa pangangailangan, kinakailangan magtrabaho ng babae. Pero hindi ito ang kanyang main responsibility. Kung magtrabaho si Mrs. para tulungan ka, magpasalamat ka kapatid. Pero may downside ito. Pagka laging kayong nasa labas at nagtatrabaho, yung anak ninyo hindi nyo natututukan. Maaring dumating yung time, marami kayong pera, pero malalaki na yung mga anak ninyo at hindi marunong gumastos. Ang gagawin nila ay waldasin yung inyong mga pinaghirapan. Ang ugali ay hindi mabuti, hindi makapag-establish ang tamang connections. Sa halip na enjoy mo yung pang-pension mo, sa halip na enjoy mo yung buhay mong masaya, aasikasuhin mo pa yung problema ng anak mo. Amen? Amen. So, mas maganda po na merong asawang babae na nangangasiwa sa bahay. Siya po ang ating covenant partner, hindi po ang ating kasambahay. Amen? Ang ka-covenant partner mo at may concern sa iyong anak ay yung iyong asawa na babae. Amen? Amen. Ang inyong trabaho mga asawang babae, hindi po ako nang sermon sa mga asawang babae. Ito po ay para hindi kompetensyahin ang mga lalaki. Huwag ninyong, teka lang po, huwag ninyong kompetensyahin. Huwag ninyong diktahan. Kayo ay helpmeet. Sabi nga nila, ulo ang mga lalaki, pero leeg ang mga babae. Pagka matalino kang babae, kaya mong ibaling, husband, honey, dito mas magandang mag-invest. O, di ba? Di ba? Kapag ka ikaw ay wife, hindi ka second grade na being, helpmeet. Ka-complementary ng iyong asawa. Amen? Amen? Meron po akong isang ibibigay na illustration sa inyo para makita natin kung gaano kahalaga ang role ng isang babae sa isang tahanan. Ito muna po. Dapat tagapagpalakas ng loob pag nanghihina. Dapat pag umuwi ng bahay, pagod ang iyong asawa, dapat pinaka-heaven yung bahay ninyo para sa kanya. Meron po ako sa inyong isang ibubulgar. Ang mga lalaki po, pag umuwi ng bahay ng galing sa trabaho, kung minsan gusto niya ng 30 minutes na katahimikan. Totoo po yun, walang biro. Kasi pressured yung utak niya. Kung minsan, nag-scroll lang ng walang ginagawa or nakaupo, minsan matutulog ng 20 minutes, 30 minutes. Ito po, ang tawag dito ay decompression. Kasi ayaw niyang dalhin dun sa bahay ninyo yung problemang kinaharap niya sa opisina. Napakahirap po na bigla ka na lang mag-shift. Gusto niya maging masaya. Pagbigyan niyo, huwag niyo sabihin na kagad na tinatamad. Huwag niyo sabihin na may problema ka, lagi na lang ako, laging ganyan. Pero, ibang usapan, kapag 2 oras nang nakahigayang mister mo, ikaw yung laba ng laba, luto ng luto. Mga kapatid na lalaki, hindi dapat ganun. Amen? Hindi porke sinabi na ang babae ang mangangasiwa sa tahanan. Tapos na ako sa trabaho ko, higa ako dito, at manonood ng TV, paglingkuran mo ko. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ganun ang tamang asal ng isang lalaking matino at nagmamahal kay Lord. Amen? Ang lalaking matino at nagmamahal kay Lord, kayang magserbisyo. Kung maabutan mo yung asawa na natutulog, may hugasan na hindi natapos, hugasan mo yung hugasan. Tingnan mo, pagkagising niya at ginawa mo lahat, ang gagawin niya ay gusto niyang higatan yung ginawa mo. Naku, nakakaya. Gusto kong higatan yung ginagawa ng mister ko. At sa susunod, maglilingkuran kayo na maglilingkuran. Hindi kayo makakahanap ng pagkakamali sa isa't isa. Amen? Amen. Ito po yung sinasabi ko na sa inyong illustration. Malapit na po tayo matapos. Ang mga asawang babae, ang role ninyo ay i-uphold ang inyong husband. Ipapakita ko po ito sa inyo sa pamamagitan ng mga payong. Meron mga payong na Rolls-Royce ang tatak. Sino po nakakaalam ng mga Rolls-Royce na tatak na payong? Merong payong na Louis Vuitton. Pero meron din mga payong na matitibay, locally made. Maaaring mura pero matibay. Kaya lang sila mura kasi hindi sila dumaan sa customs, hindi sila dumaan sa storage fee, hindi sila dumaan sa mga handling fee. Akala nyo mura pero tailor-made. Pero kahit gaano karaming payong dito sa mundo,
ikaw yung pumipili ng payong na bibilihin mo. Amen? Ikaw yung pumipili ng payong na binibili mo na angkop para sa'yo, para ang mga husbands natin. Pinipili mo yung husbands mo, ikaw ang sumasagot. Hindi naman mami mo ang sumagot ng husband mo nung nanligaw siya. Tama po, di ba? At ano po ang role ng husband? Ang role ng husband ay maging covering sa asawang babae. Maging covering sa pamilya. Spiritually. Mag-dictate ng patutunguhan spiritually. Protektahan sa tukso, sa kasalanan, sa mga hindi mabubuting bagay. Protektahan sa gutom. Protektahan sa sakit. Protektahan sa lahat ng hindi maganda mag-provide. Amen? So, ano pong sabi natin, kinakailangan i-uphold mo ang iyong asawa. Parang mga payong. Ang payong hindi ka kayang takpan sa ulan o sa araw. Kung hindi mo Amen? Kung hindi mo itataas. Ang mga asawang lalaki pala, mas magiging effective, mas kaya nating magawa yung trabaho natin kung may tiwala sa'yo si Mrs. Hindi yung todo-todo ka ng sikap, pero ayaw pala sa'yo ni Mrs. o hindi nagtitiwala sa'yo, hindi mo magagampanan yung pagbibigay ng covering sa kanila. Amen? So, kahit hindi Rolls Royce ang payong mo, kahit hindi Louis Vuitton, ikaw yung pumili ng payong mo. At yung payong na yan ay tailor-fitted para sa'yo. At si Lord yung nagbigay ng payong na yan sa'yo. Ang kinakailangan mo lang ay itaas para magamit mo ng tama. Amen? Amen. Last topic po natin bago po magbigay dun sa mga konting reminders. Conflict and forgiveness. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Hindi ibig sabihin pilitin yung magsorihan sa gabi. Pwedeng nagsusorry kayo kay Lord, Lord, gusto ko na magsorry sa asawa ko kaso nahihiya pa ako. Ganun din siya. Lord, gusto ko na po magsorry kaso nahihiya pa ako. E di magtabi na kayo matulog. Kinaumagahan, pagkagising nyo, sigurado bating-bati na kayo. Amen? Do not give place to the devil. Ang wag nyong gagawin ay magsalita ng hindi maganda sa inyong asawa. Na pagkatapos ng ilang panahon ay pagsisisihan ninyo yung sinabi ninyo. It works both ways. Hindi lang po lalaki at babae. Minsan mga lalaki, kinakailangan yung intindihan na meron ang mga asawa natin ng time of the month. Minsan, irritable talaga pag mga ganong panahon. So, mag-extend kayo ng konting pasyensya. Amen? Kung minsan naman, pag bagong panganak, ang ating pong mga asawa ay nakakaranas din minsan ng postpartum depression. Minsan, pinagdududahan nila ang kanilang sarili. Maganda pa ba ako sa aking asawa? Nag-iiba na yung korte ng aking katawan. Hindi na ako kasing youthful lang dati. Mga asawang lalaki, nasa inyo ang susi dito. Bigyan nyo ng budget yung asawa ninyo. Ilabas nyo palagi, i-assure ninyo na mahal ninyo. Pakainin nyo ng masarap. Kung gusto nyong mag-exercise kayo magkasama. I-inspire ninyo. Amen? Lagi mong sabihin, ikaw ang pinakamaganda sa akin. Wala nang iba. Wala na akong ibang papapugian kundi ikaw. Amen? Amen. Very, very quick na lang po. 6, 7, 8, 9, 10. Faith and beliefs. Ito po ay nadaanan natin kanina. Kung kayo ay kasama si Lord, hindi kayo mababali ng mabilis. Children and parenting. Number 7. Kapag correct thy son and he will give you rest, and he shall give delight to your soul. Proverbs 29 verse 17. Pag kaya niyong i-correct ang inyong anak, hindi kayo sasakit ang ulo. Callings and purpose, nadaanan po natin ito kanina, habang kayo ay magkaisa, si Lord ay mapaglilingkuran ninyong mabuti. Temptation and accountabilities. James 5:16. Confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much. Number 10, faith and hard seasons. Lahat po tayo dumadaan dito. The key is to know God intimately through our prayer devotions. Be grounded and rooted in this word.